Paano nga ba gamitin ang SUMIFS function sa Excel? Turo ko sa inyo. Ayan mga kauta. Another video, another use your brain tutorial na naman. Ayan, so for this video mga kauta, is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin yung SUMIFS formula or function sa Excel. Ayan. Baka may magtanong sa inyo yung SUMIFS paano, is nagawan ko na yun ng video, no? Check nyo na lang dun sa mga previous videos ko sa Facebook or sa YouTube. Ayan. So dito, SUMIFS naman, at dapat nyo talagang matutunan to dahil isa to sa mga basic function na talagang sobrang useful. Yan, start na tayo. Ayan, so dito is naganda ko ng napaka-konti, no, na data, no, para sa ating example. Ayan, so ang target natin is ito. Get the total sales of group 1, no, yung mga member ng group 1 that is more than 80. No, ibig sabihin, yung mga ito total dapat yung mga member yung group 1 dito, tapos dapat yung sales nila, no, is more than 80. Yun lang dapat ang i-total, no. So yun ang kukunin natin. At kung ganito yung naging scenario nyo, yung napakaraming criteria na dapat ma-meet before i-add yung mga numbers, is SUMIFS ang pwede nyo pong gamitin na function. Let's go! Ayan, so ganito lang kadali mga kota. Equals SUMIFS, ayan po, SUMIFS with S, ayan, SUMIFS with S, SUMIFS with S, ayan, na nangangahulugang marami, no, with S. Ayan, so dito, meron ditong sum range. So yung sum range po mga kautak is ito po, yung range ng mga data na ito total natin or kukunin natin yung sum, no. So sa akin, so sales, no, ito total natin yung sales. So sales yung kukunin natin. So yung range natin is ito, no, highlight nyo lang. Ayan, so pag na-highlight nyo na, kama nyo na mga kautak. And then naman, criteria range 1. So dito ang daming criteria, no. So yan yung function ng SUMIFS. So unang criteria natin is dapat member siya ng group 1, no? So, yung range natin dapat dito, itong criteria range 1, is kung nasan yung group, no? Yung groups, no? Yung under sa column ng group or dito. So, highlight nyo lahat yan and then comma. Ayan, mga kautak. So, after nyo ma-highlight, yung criteria range 1, yung susunod naman, yung criteria 1 or yung criteria doon sa hinighlight natin na una, no? So, itong criteria range na to. Yan. So, since ang criteria is dapat group 1, ang ilalagay nyo dito mga kautak, lagyan nyo lagi ng open quotation and then 1, ayan, kung ano yung criteria nyo, and then, ayan. So, lagi nyo tandaan mga kautak na sa SUMIFS, dapat meron laging open quotation, no? Open quotation kapag tina-type nyo yung criteria, no? Pero kung yung criteria is nasa cell, pwede nyo na lang i-click yung cell mismo. Ayan. So, dito, after nyo na ilagay first criteria, no? Yung criteria range 2, no? Which is dapat yung sale is more than 80, no? So, yun dito, yung sa criteria range 2 natin, since si sale dapat daw more than 80, so dito dapat yung criteria range natin naman na pangalawa. And then, comma ulit, and then yung criteria. So, dito, lagyan nyo lang din ng open and close quotation, ayan. And then, dapat more than, di ba? More than 80, type nyo, and then, close quotation. And then, pag na-meet or yan na lahat ng criteria nyo, nalagay nyo na, no, is close quotation nyo na. Baka may magtanong sa akin, paano po pag more than 3 yung criteria? Okay lang yan, comma lang din. Same lang din
doon sa ginawa natin na pag-highlight ng criteria range and ano yung criteria. Ayan. So, sa akin, dalawa lang. And then, close quotation ko na, and then, ayan. So, ang total ko is 188. So, ang total sales ng Group 1 na may sale ng more than 80 is 188. Ayan. So, baka may may trust issue ka, no? Hindi kayo maniwala. So, try natin na. Ayan. So, ano ko to? Filter. Sorry. Filter natin. Ayan. Ayan. And then, filter ko sa 1, no? Yung group 1. Ayan. And then, ayan. Okay. So, ang mga item or tao na may more than 80 na part ng group 1 ay si William, which is 90, and then si Benson na 88 ay 98. Itong 75, though part sila ng group 1, hindi sila more than 80 yung sales nila. So ito lang ang i-add ng formula natin, di ba dapat? Tingnan natin kung tama. Ayan. So 188, no? Ayan. So kung nandito makikita nyo is 188. Ayan po. So, ganun lang po kadali gamitin ang sum ifs, no? Napaka-easy. Sana natutunan nyo yan at sana po makatulong sa inyo. Use your brain. Maraming salamat. So, napakailangan kung sino pang mga tips, pwede nyo follow page sa Facebook, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. At huwag makalimutan, share and like this video for more.